Magandang araw. Ako si Binibining Hanilin P. Matuginas at ngayon ay pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng technical pasulatin tulad ng flyers, leaflets at promotional materials. Sa araling ito, matapos ito, inaasahang ikaw ay natutukoy ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng material pampromosyon tulad ng flyers at leaflets. Ikalawa, nakagagawa ng mga material pampromosyon tulad ng flyers at leaflets. Ikatlo, nakasusulat ng sulating batay sa maingat, gusto at angkop na paggamit ng wika. At ikahuli na isasaalang-alang ang etika sa binubuong teknikal bokasyonal na sulatin. Bago tayo magsimula, subukan natin ito. Pansinin ang mga larawan. Pamilyar ba kayo sa mga logo na ito? Minsan ka na bang nakabili, naka-order, o tumangkilik ng kanilang serbisyo? Paano kanila nahikayat na bumili o gumamit ng kanilang serbisyo? Marahil ay alam mo na iyon ay Shopee at Lazada dahil sa mga promotional materials na kanilang ginagamit upang makilala sila ng mga mamimili. Ngunit ano nga ba ang promo o promotion? Ito ay isang espesyal na serbisyo na ginagawa sa larangan ng negosyo. Nakapagbibigay ito ng mas mababang halaga at nakakaakit ng potensyal na mga customer. Ito ay strategy ng mga kumpanya upang makaakit ng mga mamimili. Ngunit paano nga ba dapat gumawa ng promotional materials? Una, isipin ang imahen o reputasyon ng kumpanya. Saan ba nakilala ang kumpanya at sino nga ba ang inyong talagang target na mamimili? Ikalawa, pumili ng tema na angkop sa layunin. Isipin kung anong materyales ang gagamitin at kung ano ang kabuuang tema ng promosyon. Gawing gabay ang imahen ng kumpanya at kung ano ang patok sa masa. Ikatlo, kailangan ay panatilihing totoo ang pahayag. Ang promotional material ay dapat talagang tungkol sa serbisyo at produkto at iwasang iligaw ang mga mamimili sa inyong gagawing pahayag. At tiyakin na ang inyong promotional material ay totoong tungkol sa nais at pangangailangan ng mga mamimili. Tingnan natin ang halimbawang ito. Sa anong kulay nga ba kilala ang McDonald's? At sino ang kanilang target customers? Mapapansin na pula ang dominanteng kulay sa poster upang madali ito mai-associate sa McDonald's. At ang fun run na ito ay hindi lamang para sa mga matatanda, pagkos kasama ang mga batang miyembro ng pamilya dahil ang target customer ng McDonald's ay ang mga bata. Paggawa ng flyers. Ang flyers ay ginagawa para sa diseminasyon ng mga impormasyon. Malimit kang makatanggap ng flyers dahil maraming namimigay nito sa mga malls o di kaya naman maging sa mga kalsada. Sa pagsulat ng flyers, kailangan ng mabisang layout lalo na't kakaunti ang espasyo maaari mong paglimbagan o pagsulatan. Para sa mabisang layout, umisip ng pamagat na may isa hanggang 5 salita at ito ay karaniwang mas malaki compared sa mga iba pang elemento na nasa flyer. Sunod, ang kabuuang mensahe ay dapat nauunawaan agad. Ito ba ay tungkol sa pagbebenta? Ito ba ay tungkol sa oras kung saan mas mura mong mabibili ang produkto o maaagaw ang serbisyo, dapat malinaw ito. Ikatlo, magdagdag ng mga grafikong presentasyon o larawan, ngunit iwasan maglagay ng sobrang daming nito, lalo na kung wala naman itong kinalaman sa tema
o sa produkto mismo. Maglagay rin ng description ng produkto o serbisyo. Kung maglalagay ng description ng produkto or serbisyo, panatilihin itong maiksi, mga 2 hanggang 3 linya lamang, at sa huli maglagay ng numerong maaaring tawagan o di kaya ay website o anumang contact information. Dahil nga maliit ang espasyo na iyong paglilimbagan o paglalagyan ng impormasyon, maaaring may ilang pang katanungan ang mga target mong mamimili. Kaya naman dapat may contact information. At kapag tapos na ang flyers, maaari nang mamigay ng kopya. Ngayon naman, paano ba gumawa ng leaflets? Ang leaflets ay isang uri ng promotional material. Sa paggawa nito, makatutulong na gumawa muna ng rough draft upang mapagplanuhang mabuti ang mga detalye na ilalagay sa leaflet. Karaniwan na ang leaflet ay kasing sukat ng isang buong papel na nakatupi. So, maaari kang kumuha ng isang buong papel, itupi ito, at pagplanuhan kung ano ba ang dapat nakalagay sa unahan, sa gitna, at sa dulo ng leaflet, at kung gaano ba kalaki ang mga elemento tulad ng larawan, graphic illustrations, at kung gaano kahaba ang mga paliwanag o mga salita na iyong ilalagay. Sunod, gumamit ng mga parirala o phrases para sa pamagat at teksto. Dahil ang leaflet ay mayroong mas malaking espasyo, maaari kang maglagay ng dagdag impormasyon hinggil sa produkto o serbisyo. Maglagay rin ng larawan o ilustrasyon, pati na ang web link o di kaya naman ay ang contact information kung sakaling may tanong ang mga mambabasa o nais nila ng dagdag pang impormasyon. Pansinin natin ang halimbawa, ito ay isa lamang sa mga pahina ng isang leaflet. So, makikita na ang pamagat ay mas malaki kaysa sa ibang bahagi ng leaflet at meron rin itong isang larawan, at base sa larawan, ang leaflet na ito ay tungkol sa isang kape. Okay. Makikita na dahil ang leaflet ay merong malaking espasyo, naglagay sila ng mga karagdagang impormasyon katulad ng kung ano nga ba ang maaari mong asahang lasa ng isang espresso at kung paano ba ito ginagawa. Ang leaflet at flyer ay parehong promotional material, ngunit magkaiba sila sa laki at content o nilalaman. Ang leaflet ay tinatawag ding brochure o pamphlet. Ito ay mas malaki at karaniwang nakatupi, di tulad ng flyer na nakalimbag lamang sa isang maliit na papel. At mas komprehensibo ang nilalaman ng leaflet dahil mas marami itong impormasyon na maaaring ibigay sa target ng mambabasa. Pansinin natin ang mga halimbawa. Ito ay mga promotional materials ng paaralan. Suriin ang layout. So kung mapapansin, ang mga pamagat ay nakalimbag ng mas malaki kumpara sa ibang elemento o iba pang mga nakasulat dito. Pareha silang may ginamit na larawan at ang mga larawan ay connected sa paaralan. So gumamit sila ng mga estudyante. Mapapansin rin na sa flyer may kakaunting mga detalye tulad ng kung bakit ka dapat mag-enroll sa kanila. At ito naman, ang leaflet ay merong mas komprehensibong mga detalyeng nakalagay. Panghuli, pareha silang may contact information na nakalagay. Bago tayo magtapos, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang kahalagahan ng isang mahusay na promotional material para sa isang kumpanya? Ikalawa, ano ang isang epektibong promotional material para sa iyo? Tapos na ang leksyon na ito, nawa ay may natutunan kayo. Muli tayong magkita sa susunod na aralin. Paalam!